Pagninilay sa mabuting balita ngayong Huwebes, Marso 27, 2025, sa ikatlong linggo ng Kwaresma. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, pinalayas ni Jesus ang isang demonyong sanhi ng pagkapipi ng isang lalaki, at ito'y nakapagsalita na mula noon nang gilalas ang mga tao, ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, "Si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo." May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, "Magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ang sumasa iyo." Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, "Babagsak ang bawat kahariang nahahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila din ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasasandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Tayo ay magnilay. Sa Ebanghelyo ngayon, nakita natin kung paano pinalayas ni Jesus ang demonyo at pinagaling ang isang pipi. Ngunit sa halip na purihin siya, may ilan na bumatikos at nag-akusa na ginagawa niya ito sa pamamagitan ni Beelzebul. Nakakalungkot isipin na sa kabila ng kanyang mabubuting gawa, may mga taong hindi pa rin naniwala. Ipinapakita sa atin ng tagpong ito ang katotohanan na kapag may mabuting ginagawa tayo, hindi lahat ng tao ay matutuwa o maniniwala. Minsan, sa halip na suportahan tayo, may mga susubok pang ibagsak tayo o kwestiyonin ang ating intensyon. Ngunit tulad ni Jesus, hindi natin kailangang magpatalo sa kanilang paninira. Higit pa rito, binigyang diin ni Jesus na walang gitnang posisyon sa pagitan ng Diyos at ng kasamaan. Ang hindi panig sa Kanya ay laban sa Kanya. Kaya bilang mga Kristiyano, tinatawag tayong manindigan sa kabutihan at piliin ang panig ng Diyos sa lahat ng ating iniisip, sinasabi at ginagawa. Naway ipakita natin sa ating buhay na tayo ay tunay na nasa panig ng Panginoon, hindi lamang sa salita kundi sa ating araw-araw na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, maraming salamat sa iyong pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng iyong kababalaghan. Turuan mo kaming hindi matakot sa paninira o panghuhusga ng iba, kundi manatili sa panig ng kabutihan at katotohanan. Bigyan mo kami ng lakas upang ipaglaban ang aming pananampalataya at maging patunay ng iyong pagmamahal sa mundo. Tulungan mo kaming palaging piliin ang tama, kahit mahirap, at ipakita sa aming buhay na ikaw ang aming Panginoon at tagapagligtas. Pinagkakatiwala namin ang aming sarili sa iyo. Amen.